Nahuli kam sa Tondo, Maynila ang paghabol sa mga nang-hold up sa isang TNVS driver. Naaresto ang dalawa sa kanila na nakuhanan pa ng baril at mga bala. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa Barangay 129, Tondo, Maynila, pasado alas 2 ng madaling araw kahapon, kita ang kotseng pumarada sa gilid ng kalsada. 3 lalaking sakay nito ang tumakbo palayo. Hinabol sila ng mga pulis. Sa imbestigasyon ng pulisya, nang hold up umano ang mga lalaki sa driver ng binok nilang TNVS o Transport Network Vehicle Service. 4 na lalaki raw ang nagpanggap na pasahero at agad nagdeklara ng hold up pagsakay ng kotse. Nakuha sa driver ang 500 pesos na cash. Buti itong TNVS driver natin alisto. Habang siya bumabaybay sa Along Rodriguez Street, saktong naispatan niya yung kapulisan natin sa may bandang H. Lopez na naka-standby doon kasama yung mobile din natin. Ginawa natin ng TNVS driver na ito ay pinarada mismo yung sasakyan, sabay baba. Sinabihan ka din pulis natin na may mga hold-upper sa loob. 2 sa kanila ang naaresto ng pulisya. Pinaghahanap pa ang 2 nilang kasama. Nakumpiska sa mga sospek ang isang 38 caliber na baril at mga bala nito. Alam na nila po yung lulusutan nila kaya inabol din po ng ating mga pulisan doon. So hanggang ngayon po ongoing pa rin kami na para ma-identify din po yung 2 suspect na involved. Aminado sa krimen ang mga naaresto. Ang pang-hold up, pinlano raw ng 2 kasama nila na nakatakas. Totoo po. Yung alin po? Pang-hold up na yan. Bakit po sir nang-hold up? Kawalan din ng pera Makahuli rin po sa akin yung 2 na yun. Kasi? Sila may alam ng paano na yun hold up na yun Sila yung nagbubuk Kumbaga sumama lang kami sa kanila Mag-inom lang daw po. Tapos? Yun, ay parang nangyari hold up. Nagulat na lang po kami. Sino po yung kumuha ng 500 pesos sir? Natakas po. Sa records ng pulisya, dati nang sangkot sa mga kaso ng pagpatay, child abuse at illegal na droga ang mga sospek. Isa raw sa mga naaresto ang kalalaya lang nitong June 3. Nakadetain ang mga sospek sa Rahabago Police Station ng Manila Police District. Sasampahan sila ng mga reklamong robbery, direct assault, paglabag sa illegal possession of firearms and ammunition, at paglabag sa gun ban alinsunod sa Omnibus Election Code. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malaking bahagi ng Cagayan de Oro ang binaha dulot ng pag-ulan na hatid ng hanging habagat. Rumaragas ang bahang na merwisyo sa crossing sa Barangay Kamaman-an, kasabayan ng malakas na pag-ulan doon. Sa ipinadalang video ni News Cooper John Ray Totax, pansamantalang stranded ang mga motorista at residente. Apektado rin ng baha ang ilang kalsada kung saan bumagal ang daloy ng trapiko. Sa ipinadalang video naman ni News Cooper Alice Madrid, binaha ang ilang bahay at establishmento. Nawasak naman ang 9 na bahay na gawa sa kahoy sa Barangay Luok Buntal sa Panglima Sugala, Tawi-Tawi. Dahil yan sa nangyaring storm surge o daluyong, wala namang nasaktan. Nananatili sa evacuation center ang mga apektadong pamilya. Ayon sa NDRRMO, 4 na barangay ang naapektuhan ng daluyong na dulot ng umiiral na hanging habagat. Mainit-init na balita, may panibagong low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, namataan po yan sa silangan ng Infanta, Quezon. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Samantala, isa ng tropical storm ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. May international name itong Wutit. Namataan yan ng Pag-asa 655 kilometers kanluran ng Iba, Zambales. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Mababa naman po ang tsansa ng nasabing bagyo na bumalik at pumasok muli sa PAR. Sa kabila niyan, pinalalakas pa rin po nito ang hanging habagat na siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila. Halos buong bansa po ang uulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Kaya naman, posible po ang heavy to intense rains na maaari pong magdulot ng baha o landslide.
Posibleng sa susunod na Kongreso na muli mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Chis Escudero. Yan ay matapos ang desisyon nilang ibalik ang impeachment complaint sa Kamara. Narito ang aking report. Sa botong 18 pabor, 5 ang tutol. Nagdesisyon ng Senado bilang impeachment court na ibalik sa mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. The motion of Senator Cayetano is carried. Sa mosyon ay pinanaukalan ni Senador Alan Peter Cayetano, kailangan itong gawin para sagutin ng Kamara ang tanong kung nalabag ba ang one impeachment case per year rule sa saligang batas. Paglilinaw ng Senador, hindi ito dismissal tulad ng panukala ni Senador Ronald Bato de la Rosa. I think most of us do not want to dismiss it, but agree na we have to look into the fact na kung totoong, or we can look into the facts kung totoo hindi na violate yung Constitution. So this is a compromise that will not delay and will even help the 20th Congress. Pero para kay De La Rosa, malinaw mang nakasaad sa inaprobahang mosyon na hindi ito dismissal. Halos ganun na rin daw ang epekto nito. Parang ganun na rin yun para sa akin, ha? Kasi the House of Representatives should attest that they did not violate the one-year bar rule. Di ba? Meaning, no multiple impeachment complaints can be filed within 1 year. I doubt if they can attest to that. Aminado ang isa pang kaalyado ni VP Duterte na hindi pa rin ligtas ang bise sa anyay panguusig na ginagawa sa kanya para sirain ang kanyang political chance sa 2028. Meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on. So hindi pa rin siya? Well, maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress. So walang kaligtasan. Para sa leader ng minorya na si Senador Coco Pimentel, ang pagbalik ng impeachment complaint sa mababang kapulungan ay tila pag-iwas ng Senado sa kanilang katungkulan. Dahilan para posible itong questionin ng mga hindi sang-ayon sa desisyon ng impeachment court. Kaya nga sabi ko, why are we adopting a motion na may ambiguous language? Alam mo nyo na, pag may ambiguous language, you're inviting a court case. Against Vice President Sara. In-adjourn ng presiding officer na si Senate President Chis Escudero ang pagdinig ng impeachment court at i-aanunsyo na lang daw nila ang susunod na pagdinig na posibleng mangyari na sa susunod na Kongreso. Hearing is hereby adjourned. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanindigan si Senator Judge Risa Ontiveros na hindi kailangang ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam po ng Super Radio DZBB kay Ontiveros na isa sa mga tumutol sa nasabing mosyon, pwede naman daw na ipatawag na lang ang House prosecutors para sila ang mag-certify na walang nilabag sa konstitusyon. Sabi pa ni Ontiveros, kailangang umusad ang impeachment process para malaman kung may pananagutan ba ang bise o wala. Sa hiwalay na panayam ng DZBB kay Senator Judge Francis Tolentino, pumabor daw siya na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment dahil hinihingi rin ng Senate Impeachment Court na ipahayag ng 20th Congress na gusto pa nilang ituloy ang impeachment. Batay raw sa paniniwala ni Tolentino na hindi po pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment proceedings. Para naman kay UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase, sa panayam ng unang hirit, hindi na ayon sa saligang batas ang pagbabalik ng Senado sa Articles of Impeachment sa Kamara. Gayunpaman, mas mainam na sagutin na lang ng Kamara ang mga hinihingi ng Senado para hindi na lalong maipit pa ang impeachment proceedings. Akalaing nasa racetrack ang 6 na bus sa Dia de Cordon Road sa Nueva Vizcaya. Naka-fast forward man ang video, mahalata pa rin ang pag-uunahan at tila karera ng mga bus ng GV Florida Transport Incorporated. Ang ilan sa mga ito nakuha pang mag-overtake ng ibang sasakyan sa National Highway. Naplakahan na ang 2 sa 6 na bus. Biyaheng Sampaloc, Santa Ana, Cagayan ang isa habang Baguio, Apayao naman ang isa pa. Sinuspindi na ng DOTR ng 1 buwan ang biyahe ng 15 bus units ng kumpanya sa mga naturang ruta. Nag-sorry ang Florida Transport sa nahulikam na insidente. Hindi raw ito pasok sa standards nila dahil prioridad nila ang kaligtasan ng publiko. Sa Biyernes, nakatakdang humarap ang pamunuan ng Florida Transport sa LTO at sa LTFRB sa June 25. Pinasasalang na rin sa drug test ang lahat ng kanilang driver.
Na-transmit na ng Kamara sa Senado ang panukalang dagdag na 200 piso sa arwang sahod ng minimum wage workers sa pribadong sektor. May mga pangalan na rin daw na isinumiti ang Kamara na magiging kinatuwa nila sa Bicameral Conference Committee. Ang Senado may listahan na rin ng mga pangalan para sa BICAM. Ayon kay Senate President Chis Escudero, nakabinbin pang matalakay ang panukala sa nalalabing panahon ng 19th Congress. Isang paraan para mapabilis ang pag-aproba sa wage hike bill ay kung i-adapt ng Senado o ng Kamara ang kabilang bersyon. Sa ganitong paraan, hindi na nito kailangang dumaan sa BICAM. Sabi ng ilang kongresista, bukas sila sa bersyon ng Senado na dagdag na 100 pesos sa minimum wage. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang babaeng tumatawid sa kalsada sa Santa Ilocos Sur. Chris, may mga detalye na ba tayo? Connie, nabundol siya ng paparating na motorsiklo sa bahagi ng barangay sa Kuya Sur. Nakunan pa sa CCTV ang pagbangga ng motor sa 87 anyos na biktima. Base sa investigasyon, sinubukan pang umiwas ng rider pero tinamaan pa rin niya ang babae. Nag-aayos na raw ang pamilya ng biktima at ang rider. Sa barangay Labut Norte naman sa Santa Parin, patay ang 23 anyos na motorcycle rider matapos na bumangga sa poste. Ayon sa investigasyon, sinubukan niyang ayusin ang suot niyang kapote gamit ang isang kamay hanggang mawalan siya ng kontrol sa motor. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kanilang mga pamilya. Umapaw naman ang tubig sa ilang spillway sa San Antonio, Quezon dahil sa maghapong pag-ulan. Tulad na lang ng spillway sa barangay Niing at Bulihan. Bumara roon ang mga sanga ng puno. Tinanggal naman agad ito ng lokal na pamahalaan. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa Quezon ay dulot ng hanging habagat. Abisala mga mare at pare, bukod sa inaabangang acting skills, hindi rin daw papatalo sa sayawan ang new gen of Sangres. Si Sangretera Bianca Umali on fire sa dance floor. O, naka-high heels pa siya niyan, ha? Tamang TikTok lang din sa mundo ng mga tao sina Sangre Flamara, Faith De Silva, Dea Angel Guardian at Adamus Kelvin Miranda. Kasama nila sa Dance Challenge ang co-star sa serye na sina John Lucas at ang Gueco Twins. Ivo Live, Encantadia, Abisala mga kapuso. Pag may kalaban kayo. Kanina lang nag-sample sa unang hirit ng fight scene skills sina Bianca at Angel. Kung nabigin kayo mga mare at pare, konting hintay na lang. Sa Lunes na ang world premiere ng Encantadia Chronicles Sangre, 8 p.m. sa GMA Prime.